Ito na mga kabasketball, Kai Sotto may special exercise na magpapabilis ng kanyang galaw para sa US NCAA. Gaano nga ba kaposible na maglaro si Kai sa darating na NBA preseason at kilalanin natin yung 12 players na masasabi kong best eligible para maglaro sa ating Gilas Pilipinas. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta sa pinakabagong update ni Coach Mel Lantin sa P21 na siyang nakatutok ngayon sa pagpapalakas at pagpapakondisyon ng ating pambatong si Kai Sotto, ay makikitang jumping exercise na naman ang pinapagawa niya sa ating pambato o yung tinatawag na plyometrics na magdadagdag sa kanyang binti ng lakas, speed, agility at coordination, mas malakas na balanse para hindi na siya mabilis matutumba, especially sa mga banggaan dyan sa ilalim. At kung napansin nyo last season sa Japan B-League, mas matibay na po si Kai pagdating sa banggaan. At syempre target pa nilang ma-improve yan, especially bilang paghahanda sa pagpunta ni Kai Sotto sa US para sa US NCAA, kung saan mabibilis talaga mga athletic, yung mga taga dyan sa US. Tapos may mga top European prospect pa na makakabanggaan si Kai na talagang susubok sa kanyang kakayahan para kung talagang pwede nating sabihin na kaya nang makipagsabayan ni Kai pagdating nga dyan sa NBA. At patungkol naman doon sa posibilidad na paglalaro ni Kai sa NBA preseason, pwede po ba yon? Ang totoong sagot, pwede pong gawin yon ng agency ni Kai kasi kaya nila eh. Gaya ng ginagawa nila ngayon kay Yuki Kawamura, alam ko nasa ibang team na naman siya, 10-day exhibit na naman yung nakuha niya. Iisa lang po sila ng agency ni Kai. So ngayon po, ang tanong, gagawin kaya or isasalang kaya nila si Kai diyan sa mga NBA preseason or bibigyan kaya siya ng 10-day exhibit? Ang sagot po diyan mga kabasketball ay hindi. Bakit po? Bakit po natin nasasabi yan? Kasi yan na po yung narinig ko nung nakaraan pa, no? Umpisa pa lang po, sinabi na nila yan na hindi sila interesado sa mga 10-day exhibit. So ano ibig sabihin? Kasi nga, kung target talaga ni Kai Sotto ng kampo niya na pumasok sa NBA ngayon, mag-try, dapat sinalang na siya doon noon pa lang sa Summer League nung July. Hindi nga siya sinalang eh. Ibig sabihin, hindi nagmamadali yung kampo ni Kai. Gusto nilang ma-develop pa si Kai na talagang yun talaga ang tamang gawin para kapag ka nasabayan ni Kai Sotto itong mga top prospect na to, hindi na natin pwedeng sabihin na hindi kayang maglaro ni Kai dyan nga sa NBA. At speaking of Kai Sotto mga kabasketball na gusto natin maglaro kontra nga sa Iran at Jordan ngayong August, ibibigay ko po sa inyo yung best eligible players, yung 12 na masasabi kong magiging talagang parang dream team na to mga kabasketball. Pwede nyo rin pong ibigay yung sa inyo, especially kung di kayo sang-ayon doon sa 12 ko. Unahin ko na muna yung first 5 ko mga kabasketball. Sa point guard position, ilalagay natin si Juan Gomez Deliano. Sa shooting guard, si Jordan Clarkson. Sa 3, si Kevin Kiambao. Sa 4, si Francis Lopez. At sa 5, si Kai Sotto. Mabilis na line up to with Juan, JC at Kevin. Mga offensive pa yan mga kabasketball. Talagang mga shooter yan. Tapos meron kang 6'6 athletic wing na si Francis Lopez na kaya rin makipagsabayan dyan sa pass break. Kaya rin umabol ng mga butata. Tapos meron kang reliable giant na si Kai Sotto na siyang bahala sa mga rebound, sa alley-oop, rim protector natin with 7'3", wala kang makukuhang ganyan dito sa atin sa Pilipinas kasi yung intimidation na maibibigay ni Kai kahit hindi na butatain, di ba, maiilang niya lalo na yung mga sasalaksak sa ilalim. So sa second unit naman mga kabasketball, ilalagay ko na yung 20-year-old guard US NCAA player na si Andy Gimao, isang high level skilled at shooter na guard. Tapos sa shooting guard, walang iba kundi si Jordan Heading. Si Jordan Clarkson kasi yung kaposisyon niya doon sa first 5, kaya hindi pwede sa first 5 to. Pero pwede silang pagsabayin Ganon din si Andy Gimao, pwede mong ilagay sa starting 5 yan. Depende sa diskarte ng coach.
At sa 3, nandiyan si Carl Tamayo para may advantage tayo sa depensa. At sa shooter dyan sa 3. At sa 4 at 5, pagsasabayin ko mga kabasketball sa second unit, si QMB at AJ Edu para hindi pa rin tayo madihado dyan nga sa ilalim. Considering madaming malalaking players ang Jordan at Iran. At pasok din doon sa pang-11 at pang-12 sina Junmar Pajardo at Mike Phillips. Kaya mga kabasketball, sino yung inyong best eligible 12 para sa ating Gilas Pilipinas? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.